Kaibigan, welcome back. Narito ako sa Seafood City sa Mississauga, Ontario. Pumunta kami naisipan namin ni Mrs. T at ng mga bata na bumisita rito para dito kami mag-almusal, brunch, at pumili na rin ng mga pagkain, pasalubong sa mga kamag-anak din. May katagalan na nang huli kami pumunta dito pero napakatagal na. Madalas kami sa Toronto at sa Seafood City sa Toronto. Kaya ito yung una naming nakitang Seafood City dito nga sa Mississauga at gusto namin balikan muli. Nakaka-disappoint kaibigan ng mga presyo dito. I'm sure din sa mga karamihan din sa mga Filipino store nakaka-disappoint kasi napakamahal nila. Talagang intindihan ko kung mahal pero ito talaga it's talagang todo talaga. Halika papakita ko sa inyo ang ilan. Ano ito, anak? Taho. Taho. And what is taho? It's tofu and brown sugar. Okay. Alright. Okay, sa mani. Sa mani tayo. Itong mani ay, kaibigan, ang mani na to is $7.30. Hindi pa kasama ang tax. Mga kakanin. Tingnan nyo to, almost $9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 $9 na hopyang ube. $8. Kung mahal talaga. Kung mahal talaga, okay lang bumahid kayo ng mahal. Kung alam nyo na worth it. Special, di ba? Pero pag yung mga ganun na pagkaraniwan na lang dito, lalo sa panahon ngayon, magkano ang drinks? $1.49. Itong mango nectar $1.69. Mahal pa rin pero sa akin ito yung mga presyo na para sa akin na natanggap ko na. Ito Guyabano nectar $1.69. Kung bakit almost doble ang presyo nito, mahigit doble, almost doble ang presyo nitong pineapple juice. $2.89, $3 yan. I think masyadong mahal na yun. $2 na ganitong 8 ounce kasing laki ng regular na baso lang. $2 ito. $5 sa isang plato, $3
375 grams na langgunisa. $13.50 isang dosenang langgunisa, pork langgunisa. Ito 13, $12.99. Nakatipid pa raw kayo ng $2 kasi it was $14.99 ayon dito sa label na to. Ha. Mga tuyo, ito mga tuyo nila. Kaibigan, 8 to. 8 dolyar. Danggit unsalted. Kaibigan, 8 dolyar. Ito $4. Ito ay dried hasa-hasa, $3. Ito naman ay Espada, $2.59 ang isang bag. Espada, 3 piraso, hinati. Espada o ribbon fish. Nalala ko nito noong nag-beach kami sa, I believe sa Pangasinan. May mga mangingisda doon na hinihila nila yung lambat. Ilang oras nila hinihila yon, pa konti-konti. At ito yung mga huli nila. Nag-join pa ako sa kanila hila-hila. Maliit pa na si Juniorita. Ito tulisang pugot, bisugo siya. Ito bisugo na tuyo, bisugo, $4 kaibigan, $4 ito. Siguro tinapa to. Galunggong na tinapa, magkano to? $2, 2 piraso, walang ulo, $1.99, $2. Dried galunggong, pinusukan. At ito yung ating popular sa atin sa Pilipinas. Ito yung marami kaming tinda, nilalagay namin pa to sa, pag may bumibili sa amin, nilalagay namin sa dyaryo. Ito namin binabalot. Ito ay ang tuyo, tunsoy ang sabi dito. Magkano to? $2.29. Herring. Tandaan nyo to. Itong very common sa atin, di ba? Tama nga ang sabi nila, ang tuyo ay ginto.
Mga noodles. Pure Foods. Pure Foods hot dogs. No, Pure Foods. Pure Foods pork tocino. Magkano to? At tingnan natin. 7 na? Hindi. Sun pork tocino, $7. $7 to. Pero hindi nakalagay doon sa tag Pure Foods. San Miguel Pure Foods, San Miguel. Oh, ito 'yon. San Miguel nakalagay. San Miguel. Yan lang nakita kong Pure Foods dito. At may kwento sa inyo sa Pure Foods. Nung maliit pa ako, 4th grade ako noon, grade 4 baga sa Pilipinas, di ba? Grade 4, grade 5. Tanda ko ng grade 4 ako ay meron, nakatira pa kami noon sa apartment at meron sa ilalim namin, magandang apartment actually para sa panahon na yon. Sa ilalim ng isang mahabang ginawang warehouse at doon ang inupahan yun ng isang kumpanya, Pure Foods Company, na doon nila inimbak ang mga produkto nila, mga hotdog, hams, mga jumbo hotdog. Even doon ako una nakatikim ng unang fishball. Kaibigan, fishball na gawa sa produkto ng Pure Foods. At yung manager noon, dala niya ang kanyang mag-ina, 2 anak niyang babae na back then siguro 5 years old at 7 years old, at yung kanyang misis. Nangupahan sila sa apartment number 4, I believe. Apartment number 4, kami apartment number 2. At doon sa bodega o doon sa ilalim nga nung ginawa nilang headquarters na yun, ang dami nilang mga produktong ganito. Nung time na yun wala itong yung mga hotdogs nga, iba't ibang uri, mga hams. At doon ako nakatikim ng iba't ibang uring produkto ng Pure Foods na hindi nyo madalas makita pa noon sa mga tindahan. Nalala ko pa noon yung mga hotdogs noon, meron pa silang text. Pero yung kakaiba yung text nila, ang text nila He-Man. Alam niyo yung cartoon show noon na He-Man? Meron noon. Ang dami ko noon na text dahil binigay sa akin, kasi pag kukuha ka ng karne may kalakip yun. Halimbawa isang bungkus ng hotdog o ham, meron noon hanggang sa kumapal yung text ko. Pero alam niyo kaibigan, kahit anong ganda ng text, hindi ko rin na-enjoy. Alam niyo kung bakit? Wala akong kalaro eh. Ako lang meron nun. Unlike yung ating text sa atin, alam niyo yung mga text, di ba, na nabibili sa mga kanto-kanto noon, lahat meron at kalaban niyo sila, kalaro niyo sila. Itong text na nakuha ko ay similar ngayon sa text na makikita niyo, yung modernong text ngayon. Nakita niyo sa mga Pokemon, ganon kalaki, ganon katigas, ganon ka-detalye at makulay. Mga Bicolano ang mga nag-move, mga nagtatrabaho sa Pure Foods kumpanya na yon, Pure Foods Company. At tanda ko sila, bawat isa sa kanila. May isa akong natutunan na Bicolanong salita kaya tinuro nila sa akin. Isa lang naalala ko, alam niyo kung ano? Habo means ayaw. Tanda ko noon, 4th grade ako. Yun ang salita na naalala ko, hindi ko malilimutan.
kaibigan, alam ko ipapakita ko sa inyo lahat. Konti pa lang yung nako-cover ko mga presyo, no? Eh medyo ano pa rin ako ilang, kasi parang lahat nakatingin sa akin. Pero tingnan pa natin ang mga ilan dito. Alis na tayo? Okay. Tinatawag na ako ni Mrs. or pupunta na ako doon. Okay, isa pang hura. Wala naman masyado akong ginawa eh. Ito, titingnan natin ito. Egg pie, kaibigan. Egg pie. Magkano egg pie? Okay, egg pie ay $18. Egg pie, $18. Sabi ko kasi kay Mrs. kumuha ng pandesal. Oh, sir. Malunggay, pandesal. Ngayon ko lang narinig yun malunggay, pandesal. 12 piraso, 7. $7. Ito, binubura nila ng malunggay. Bago to sa akin Sabi ko kay Mrs. pumunta sa bakery, kumuha ng malunggay. Kumuha ng pandesal. Kasi yun ang gusto ko, di ba? So, lagi kang may kape, lalo na sa umaga. Masarap, di ba? May pandesal. Ito, nakapackage na. Magkano itong pandesal? Classic pandesal, 12 pieces ay $5.25. Hindi na rin masama. Ina-adjust ko yung camera. Hindi na rin masama to, $5.25. Though would be nice kung mas mura-mura pa, pero that's fine. Malaki naman yung pandesal at siguradong masarap to. Dito lang kayo bibilib sa mga Pilipino, masarap ang mga luto nilang pandesal. Talagang masisiyahan kayo. Gusto ko rin kwento sa inyo, kaibigan, nung panahon namin na meron kaming bakery at special sa akin ang pandesal dahil itong sa mga naging matagumpay ang aking magulang, si inay, sa pagtaguyod ng tindahan, ng bakery. Sa tamang panahon, kaya kwento ko sa inyo yon kung paano kami nagkaroon ng tindahan, bakery, at lumakas yung bakery namin noon, kaya nakilala. Dumating nga sa punto na feel threatened nga yung Chinese bakery sa lugar namin. Kaya special to pag nakakita ko ng pandesal, naalala ko yung kabataan ko. Alright, kaibigan, ito, ube $7. Munggo, kala ko kalihim to nung unang nakita ko, pero kalihim siguro ganyan lang isang pulgada lang ang kapal niya, at itong korte niya $7. Coconut loaf $5. Milk bread, I would assume ang milk bread ng panahon namin, ang tawag po sa milk bread ay Tasty. Sa amin, kaibigan, Tasty. Ito $6 to. Siguro mas maraming gatas to. Alam ko ang mga pangalan ng mga ube cake, ube cheesecake. Not a fan, hindi ako fan nito. $8.69. Macaroons, coconut macaroons, oh my goodness, $7.29. Cheese cupcake $8.69. Magkakapresyo na sila. That's easy $10 ang isang bag nito.
Alright kaibigan, dito ko na muna tatapusin. Sandali lamang. Kaibigan, dito ko na tatapusin at pupunta na ako sa mag-ina ko. Ito lang kaya kong i-cover sa inyo. Talagang kilalang may kamahalan dito sa tindahan, sa mga Filipino store. Hindi lang dito sa Seafood City, hindi lang limitado yon sa maliliit na mga Filipino store din, napakamahal nila. At yun ang mga kuna-kunoon pa. Alam nila na mga Pilipino nasasabik sa mga pagkain at nila magkakaroon pa rin sila ng makabenta pa rin sila. Nakakalungkot lang na umabot na sa talagang sinasamantala nila ang ganitong ang mga kapwa natin. Pero tayo naman pilit balik pa rin dahil isa sa mga dahilan, alam ko namimiss natin ang lugar natin. At maraming mga produkto dito na nagbago na sa akin na hindi ko nakilala. At ang mga luma ng produkto tulad ng mga Ribisco, Skyflakes, iba-iba ng packaging, iba-iba din ng flavor. Pero alam ko na namimiss ko yun. At ito yung mga sinasamantala ng mga negosyante. Kaibigan, sana magbago to. Pero natin alam kung kailan, di ba? Hanggang po na muna tatapusin ang aking video. Hanggang sa muli kaibigan, patayo. Wow, sarap. He has a very high standard. Kumain na ako, nagutom muli ako Salamat kaibigan. There you go.